Mga banateros, may nakakagigil na naman siya na may nakakagigil na naman siya na pahayag. Oo, hindi ko alam kung nakatulog ba to or sabi niya dito, PBBM, isinisisi sa pag-ulan ang pagbaha. Isinisisi ang pag-ulan sa pagbaha. Putay na, alam mo yung tipong wala ka nang masisi, gumawa ka lang ng kwento, tapos nakakahiya. Putang ina mo talaga, hayop ka, ba't ka naman naging ganyan, pare ko? Putay na, malamang talagang babaha ay umulan, no? Talagang babaha ay talagang kapag umulan, magbabaha naman talaga. Hindi naman kami kasing tanga nyo, Marcos Jr., ano ba naman yan? Putang ina. Ano bang lumapasok sa utak mo? Ay, wala na silang masisi, pati yung ulan na sinisi na nila. May utak ba yung ulan? Sana umulan bukas para kausapin ko kung may utak siya. Putang ina talaga, ewan ko na lang. Grabe na talaga to. Ay, wala na. Ito sobra. Sa sobrang kabaliwan ni Marcos Jr., tanong lang, matino pa ba si Marcos Jr.? Nagtataka na kasi ako eh. Kamakailan yung ulan kailangan magpa-schedule. Yung tubig, hahanapan ng paraan para mapakinabangan. Ipunin daw, gagamitin sa tagtuyot. Yung tatay niya, halos ilang dekada ng patay, nakakausap niya. Ngayon, yung ulan, sinisisi, kaya bumabaha. Kailan ba ang bumaha ng tag-araw? Tagina talaga, sakit mo sa bangs, hayop ka. Hayop. Ewan ko, sorry mga banateros kung parang tawa. Kakatawa lang ba kasi? Ewan ko ba? Talaga, hindi, sorry pasensya na. Pero believe din ako kay Auntie Claire tsaka sa mga BBM vlogger, no? Bilib ako kasi biruin mo ganito nakatulong guest nung bossing nila. Pero kahit pa paano napagtatanggol pa rin nila. Oo, kahit pilit na pilit, hala, sige lang. Tama naman. Tama naman talaga siya. Pero tama naman na kapag umulan ng malakas, babaha talaga. Pero kagaya nga ng sinabi natin, kung maayos naman yung flood control, yung baha, saglit lang ay huhupa naman na, 'di ba? So wala naman tayo sinasabi na pag umulan, rekta, wala na agad, tuyot na agad, wala nang agad, 'di ba? So ewan ko dito kay Marcos na bakit pumasok sa sinasabi ko kaya pala nawala ka Kaya pala nawala ka. Hinahanap natin nung nakaraan yan. May mga nababalitaan na nagpa-check up na naman daw sa St. Peter, sa St. Luke's, St. Peter tuloy. Di ba? Nababalitaan na naman natin na nawala na naman yan at napunta na naman nga daw yan sa St. Luke's. Anak ng tipaklong ka naman. Oh. Ngayon, yan, paglabas, baka nagkulong na naman to sa kwarto. Sinasabi ko naman sa'yo na ilang ulit kitang sinabihan na punyeta ka na huwag ka magkukulong sa kwarto mo. Pero anong ginawa mo? Nagkulong ka pa rin. Paglabas mo, baliw ka na. Sinisisi yung ulan. Yung ulan naman, sabi ng ulan, putay na mo, bakit? Ba't mo ko sisisihin? Tamang landing lang ako dyan sa inyo. Ikaw yung presidente, ikaw ang gumawa ng paraan kung paano mawala yung bahana. Hindi mo sisihin mo sa amin. Ay, kaya bilib na bilib ako sa mga BBM vlogger. Saludo ako sa lahat ng BBM vlogger. Paano nyo to napagtatanggol, no? Paano nyo napagtatanggol yung ganito kabaliw na tao? Yung, alam mo yung ganito ka walang kwenta. Pati yung ulan, sisisihin lang para lang hindi siya yung masisi. Ewan ko na lang. Kahit nga siguro grade 1 Oh. Kapag tinanong mo ng question and answer, dapat bang sisihin ng ulan sa pagbaha? May utak ba yun? Tsaka kailan ba nagtag-araw tapos bumaha? Ay nako. Pero in fairness sa mga BBM vlogger tsaka sa mga sa mga kay attorney Claire Castro kasi
nami-maintain nyo yung pagtatanggol kay BBM. Tayo na, the best. Iba talaga. BBM forever. Putang ina yan. Naku po mga banateros, eto na nga, pag-uusapan na nga natin, bakit nga ba takot ang mga anti-Duterte dito kay La Chica? Naku po, marami hong nagsasabi ng mga professional, mga kilala, mga expert na sa mga pagdating sa politics world. At sinasabi nga nila na itong sila Chica ay kinakatakutan ng mga anti-Duterte. Kaya patuloy siyang pinupuntirya at ngayon pa lang ay sinisiraan na siya mga banateros. Kasi nga, talagang mukhang maraming nalalaman itong etong sila Chica at mukhang mabibisto ata dito yung pagiging makakaliwa, kasi kapag binanggit ko yung words na NFA ginugurgur yung Facebook page saka YouTube natin, yung mga makakaliwa, yung mga salot sa lipunan. So sila Chica pala ang talagang lubos na nakakaalam, at yun nga yung kinakatakutan ng mga tawag dito ng mga anti-Duterte, at baka mabisto nga na si Ngagba ay kontrolado na ng mga makakaliwa. Naku po, malupit na balita ito. Kasi kung mapapansin nyo mga banateros, mga kabiyaya, kung mapapansin nyo, paulit-ulit na lang minimension ang pangalang La Chica. Pero bakit hanggang ngayon hindi nila pinapatawag, or bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin humaharap or hindi pa rin nila ipinapaharap etong si La Chica? So although nasa kampo yan ni Vice President Sara Duterte, at pagkakaalam ko willing naman dyan si La Chica dyan sa pagharap sa Senado, kaso mukhang palabas lang yung pag-mention sa kanyang pangalan. Gusto ang nasa plano ata ay sisirain muna siya bago siya iharap sa Senado. Ganyan ata yung mangyayaring tawag dito plano ng mga anti-Duterte dito kay La Chica. Kasi ito nga doon sila Chica ay di umano ay maraming nalalaman na koneksyon ng gobyerno or ng administrasyon sa mga makakaliwa. Naku po. So ibig sabihin, kamakailan lang nababalitaan natin na kontrolado na ng mga makakaliwa itong administrasyong Marcos. Di umano. Oo. So ibig sabihin, kung halimbawa na may ibulgar sila Chica mapatungkol sa paggamit niya ng confidential funds, at dahil nga dito sa tawag dito sa mga info, sa mga detalye na nasasagap niya mapatungkol dito sa pagsanib puwersa ng mga makakaliwa at ng administrasyong Marcos, baka yan din yung isa sa mga iniiwasan nila na mangyari. At kamakailan lang, 'di ba? May nagkwento ho sa amin na 3 Amerikanong sindikato daw, di umano, ulitin ko di umano, ang kumokontrol sa administrasyong Marcos. At ang ilan doon ay isa sa mga talagang nagpopondo sa mga makakaliwa ngayon dito sa bansang Pilipinas. Naku, kaabang-abang ang paglabas nila Chica sa Senado. Mukhang may kakaabangan tayo na ayan talaga ang matinding pasabog. Putay na yung mga pasabog ngayon na sinasabi nila sa Senado, puro otot lang Ang babaho ng mga pasabog nila, pero kapag sila Chica, naniniwala ako na kapag yan ang humarap dyan sa Senado, ay talagang may mabubunyag at may mabibisto. Yan ang abangan natin, mga banateros. So ano bang sa tingin nyo ang mga ilalabas na mga pasabog nito ni La Chica? Oo, ano kayang mga ipapalabas niya ng mga detalye na may mga panibago na naman tayong malalaman tungkol dito sa administrasyong Marcos? Kasi 'di ba, alam naman na natin na kaya ginigipit, kaya palaging gustong ibulgar na kahit confidential funds, kahit confidential itong confidential fund, dapat hindi nga to nalalaman ng iba. So bakit nila binubunyag? Kasi nga dahil para alam nila kung ano talaga yung plano ni Vice President Sara Duterte, na talagang kung ano pa ba yung mga nalalaman ni VP Sara Duterte. Kasi nga kadalasan 'di ba diyan ginagamit yung confidential fund na yan sa mga ganyang bagay, sa mga terorista, sa mga kawatan. No, diyan nga natin nalaman yung laptop scam ni Saldico, 'di ba? So maganda yung kinakahinatnan. Kaya may posibilidad na kapag humarap si La Chica sa Senado, ay marami siyang maibubunyag at marami siyang nalalaman.
So yan ang kaabang-abang dyan, mga banateros. At ako, gusto ko rin na humarap di sila Chika sa Senado, pero nakadepende pa rin yan sa kanya at nakadepende pa rin yan kay BP Sara or sa sarili niya mismo, sa kay La Chica. So, yan na lang talaga yung abangan natin. So, kayo mga banateros, ano kayang mga pasabog ang ibabahagi sa atin ni Col La Chica sa impeachment trial ni BP Sara Duterte? Comment nyo nga dyan. Mayor Isko Moreno versus the greatest pastor ever in the world. Atras, abante, Benny. Kamakailan lang po ay nag-viral ang etong pahayag ni Pastor Benny Abante na na hinahanap niya etong si Vice President Sara Duterte. At bigla naman, lumipas ang ilang araw, ay bigla naman may naging pasabog si Mayor Isko Moreno na inireveal niya ang lahat ng naglalakihang nagbibilyo ng pondo ng mga congressman sa lungsod ng Maynila. At isa na nga dyan, si Benny Abante. Naku po, versus, ano kaya ang mangyayari nito? Abante versus Moreno or Pastor versus Isko, no? Versus Yorme. Naku, alam nyo, medyo bumilib ulit ako at medyo natuwa ako sa ginawa ni Mayor Isko ngayon na inilahad niya yung mga naglalakihang pondo diyan sa Maynila. Pero ang tindi, no? Bilyon. Ganon sila kalupit, mga banateros. Bilyon ang nagiging pondo nila sa bawat distrito nila. So ngayon, hindi na tayo nagtataka na bakit panay ang banat sa mga Duterte nang hinayupak na yan na si Benny Abante. 'Di ba? May pa-juice ka pang nalalaman na hayop ka, putangina mo, kawatan ka naman na leche ka. Sorry. Oo, kasi nakita namin dun sa nakita namin dun sa inilabas ni Mayor Isko Moreno. Sino pa ba 'yon, 'di ba? Alam naman na natin na congressman sa isang distrito itong si Benny Abante. At ang malupit pa nga niyan, mukhang nandiyan pa nga sila Chua at yung iba pang mga bumabanat sa mga Duterte. Hindi ganyan naman talaga, mga banateros, yung kadalasan ng mga bumabanat sa mga Duterte na kesyo kawatan ng mga Duterte, mamamatay tao mga Duterte, walang kwenta ang mga Duterte. Puta na, yun ang kabaliktaran. Yun talaga. Kung sino ang nagsasabi ng ganun sa mga Duterte, yun talaga ang tunay nilang pagkatao. Kagaya na lang ni Benny Abante. Utang na, may pahanap-hanap ka pa kay BP Sara, bilyon naman pala yung nabubulsa mong hayop ka. Ang lapit mo, oy, Benny, baka pwede naman, balato. Oo, baka pwede naman na kahit 500K lang, pwede na sa akin yun, balato. Papatawarin na kita dun sa kaunghangang katangahan ng mga pinagsasabi mo nung nakaraan, ha? Okay sa akin yan, walang problema. Balato naman, puta na, bilyon naman pala yung nakickback nyo dyan, sabi ni Mayor Isko Moreno. So, baka naman, kahit kapiranggot lang dyan, no? Puta na, pastor na, bilyonaryo pa. Sarap buhay. Kaya todo ko da sa mga Duterte, kaya pala, kaya pala todo ko da ka, may pala nalalaman po na, pati ang Diyos nagagalit sa'yo, ulol. Bakit? Yung ginagawa mong pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi ba nagagalit ang Diyos dyan? Tigil-tigilan nyo yung kakagamit nyo sa Diyos. Mga demonyo naman kayo. Eto na, mga banateros, tamang bintang na naman si Boying Remulla sa Davao City. Dahil sentro daw ng lindol. Etong tawag dito, etong Davao City. Parang pinamumukha niya pa na parang talamak na daw ang flood control scam bago pa magkaroon ng Marcos Jr. administration. Tanong lang po kaya, no? Ako yung magtatanong lang kay Ombudsman Boying Remulla. Nakapunta na po ba kayo ng Davao? Hindi, Davao City. Nakapunta. Davao City, Kasi baka sabihin nyo kapag may baha, landslide or pagsira ng flood control sa Davao Oriental, maituturing ng Davao City yon. Hindi ho ganun, ha? Hindi, tanong lang po, nakapunta na po ba kayo ng Davao City? Kasi kung nakapunta kayo ng Davao City at kung tiga Davao kayo, sige, mas maganda na lang siguro, tanungin na lang natin yung mga kapatid nating mga Muslim, yung mga kababayan nating tiga Mindanao, yung mga kababayan nating tiga Davao.
totoo ba? Sa tingin nyo, totoo po ba ang sinasabi ni Ombudsman Boyeng Remulla? Kasi ako, kahit ako ay tiga-Taguig, nakakapunta ako ng Davao. Halos naikot ko na yung Davao City. Ni isa, wala akong nakitang pangit doon. Meron nga silang palengke doon na wala nang mga wire. Nasa ilalim na ng lupa. Sobrang linis pa. Yung mga basura, walang nagyoyosi sa daan. Wala kang makikitang mga basura. Tapos, flood control. Tapos, sentro ng pinakamalaking nakawan sa flood control ay ang Davao City. Paano nangyari yun? Di ba? Ang ganda-ganda ng Davao City. Binibintang nyo na naman yung 51 billion na naman ni Pulong Duterte. Kitang-kita naman doon kung sakaling totoo nga na may 51 billion na naging budget ang Davao City. Tingnan nyo naman. Ang sobrang ganda. 'Di ba? Ang ganda-ganda ng puta na. Gasino naman mag-research diyan. Di pumunta kayo doon, 'di ba? Yung mga tiga Davao City, magtulong-tulong kayo. Mag-video kayo. No, mag-video kayo, ipakita nyo ng paulit-ulit yung flood control, yung ganda ng Davao City para isampal dyan sa pagmumukha ni Boyeng Remulla at ni Marcos Jr. May panibagong diversional tactic ka na naman, Ombudsman Hindi ka pa nga tapos doon kay Martin Romualdez, nandiyan ka na naman sa isang issue na yan. Ano ba naman, dahil malaki confidential fund mo, kaya todo sip-sip ka na naman kay Marcos Jr., ganon? Intindi mo rin talaga no? Hindi, lahat na lang isinisisi nyo sa mga Duterte. Kesyo ganito, kesyo sentro ng Lindol, sentro ng talamak na flood control scam ang Davao City. Puta na, di ka nga nakakapunta dun So, paano mo malalaman? Kami nga na pabalik-balik kami dun ni isa wala kaming nakita. Yung mga tiga Davao City, mag-ingay kayo. Mag-ingay kayo. Ipakita nyo kay Ombudsman Boyeng Remulla na yung sinasabi niya ay sobrang mali. 'Di ba? Ngayon hinamon ka na ni Congressman Pulong Duterte. Ilabas mo yung mga track record. Ilabas mo yung mga ebidensya. Ilabas mo yung mga record, no, na talagang totoo yung sinasabi mo. Ngayon, pag hindi mo ginawa yan, bukod sa bading ka, ay tawag dito, sinungaling ka talaga. Sinungaling ka talaga pag wala kang maipakita na record. Kasi sinimulan mo yan So dapat, tapusin mo yan. Gawin mo yan. Ipakita mo sa amin na totoo yung sinasabi mo. Panood niyo yung mayor na viral ngayon na todo putak doon sa isang naganap na liga sa kanilang bayan na iniinsulto daw siya ng mga kababayan niya. Oo, kasi yung mga kababayan niya ay sumisigaw doon ng tubig. So ngayon viral yung mayor na yon. Ang nakakahiya lang dito, kasi hindi napigilan ng mayor yung emosyon niya, no? At saka ang nakakahiya pa dito is sabihan mo yung mga nasasakupan mo na walang utang na loob. Ha? Yung mga nasasakupan mo pa ang walang utang na loob sa'yo, mayor. Oo, dyan sa Del Monte or Belmonte, Bulacan ba yan? Oo. Yung mga tao pang bumoto sa'yo ang walang utang na loob sa'yo. Tsaka parang doon sa video, yung pagkakasabi niya na, tinutulungan ko naman kayo, binibigyan ko naman kayo, dapat lang. Mayor ka Tsaka dapat, kung ayaw mo palang mabatikos ka ng mga nasasakupan mo, tigilan mo yung pagme-mayor. Ibigay mo yan sa iba. Sa lahat ng politikong balat sibuyas, kagaya nito ni Mayor, tigil-tigilan nyo na yung pagiging politiko. Kung ayaw nyo palang mabanatan, kung ayaw nyo palang makarinig ng mga against sa inyo. Normal yan. Normal yan. Yung itaas nga kahit gaano kaganda yung ginawa niya para sa atin, 'di ba? May nasasabi pa rin yung ibang tao, yung ibang mga kritiko sa kanya. May mga kritiko pa rin siya. 'Di ba? So, tigil-tigilan niyo yung ganyan, kayong mga politikong balat sibuyas kagaya nitong viral mayor ngayon. Kung ganyan naman pala ang pag-uugali nyo, tsaka ba't nyo sinusumbat yung mga naitulong nyo? Una-una, hindi nyo naman pera yun, ninayupa kayo. Diba? Hindi nyo naman pera yun, ha? Pera nyo ba yun? Pera nyo ba yung ipinagtulong nyo? Yung mga ayu-ayuda, yung mga palaro sa mga court, yung mga proyektong nadadagdag sa mga lugar. Pera nyo yun?
Di nyo pera yun, hinayo pa kayo. Kaya yung narinig ko, napanood ko na parang sinusumbatan niya yung mga tao. Puta na, deserve mo lang na i-bash ka. Deserve mong ibuka ng mga mismong bumoto sa'yo. Hindi mo, wala kang, ang lahat ng politiko walang karapatan na paras manumbat. Yan ang pagkakatandaan nyo. Wala kayong karapatan na sumbatan kami kasi nga kung hindi dahil sa amin, hindi kayo maluluklok sa mga posisyon nyo. Mapa-mayor man, kagkapitan, kagawad, wag naman barangay tanod. Di naman nakasali yun. Ha? At shoutout dito sa mayor na to, ha? Oo, buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Deserve mo yan. Oo, susumbatan mo. Kung ako yung ano mo, yung tawag dito, kung ako yung tiga dyan sa inyo at sinasabihan mo ako ng ganyan, sinasabihan mo kami, baka inagaw ko yung mic sa'yo at doon kita binungangaan. Gago putik. Hindi, nakaka-insulto yun. Mas nakaka-insulto yun sa mga tiga Belmonte, Bulacan, kung di ako nagkakamali. Mas nakaka-insulto yun. Kasi biruin mo, pera ng taong bayan yun, yung pinangtutulong mo. Hindi mo naman sariling pera yun, tapos kung makasumbat ka, akala mo, sa bulsa mo galing yung pera na yun. Sira ulo talaga to. May mga ganitong politiko, piling nila porket nakapagbigay sila ng ayuda, porket nakapagbigay sila ng tulong, akala nila, piling nila sarili nilang pera yung pinangtutulong. Ulol, pera pa rin namin yun. Kayo lang yung nagmamanage kung paano pagandahin, kung paano ipamigay ng maayos yung mga tulong na para sa amin. Para malahat makatikim ng tulong na yun. Hindi nyo pera yan. Kingin ninyo. Hoy, shoutout kay Pastor Benny Abante. Kamusta ka ng puking ina mo? Ano na ngayon, ha? Nung nakaraan ang ingay-ingay mo. Ang ingay-ingay mo, kay Shukinito, asa na si VP Sara. O ngayon, ikaw naman yung hahanapin namin. Asan ka na? Hinahanap ka na ni Isko Moreno. Tongino Paldo. Kaya naman pala todo ingay na naman. Kaya pala todo ingay na naman si The Greatest Pastor. Kasi may bilyong proyekto pala sa Maynila. So para hindi mapag-initan ni Marcos Jr., titirahin si Vice President Sara Duterte. Ang galing mong puking ina mo. Ang galing ng sistema mong hayop ka. Bilyon na. Tiba-tiba tayo pre bilyon ang ano natin ang konsumo natin Grabe kaya pala may mga 18 million bulletproof na sasakyan ka tsaka may submarine Rolex. No? Utangin na. Bilyon pala ang kinakana nitong pastor na to. O ngayon, harapin mo yan. At ipaliwanag mo nung nakarang ingay-ingay mo hype ka tapos ngayon wala kang kuda dyan. Hindi pa pwedeng wala kang masasabi dyan sa mga binulgar ni Mayor Isko Moreno mapatungkol sa flood control scam dyan sa mga budget nyo. Ang lalaki. Putang ina. Tapos yung Maynila laging baha. Ang lulupit nyo. Tapos ang sisi kay Isko Moreno, kayo sarap buhay. Galing O, kamusta ka na? Asan ka na? Ikaw yung hahanapin namin ngayon. Asan ka na? The Greatest Pastor. Tiba-tiba ang gago. Kaya naman, hindi ako nagkamali sa sinabi ko na baka nanghihingi ng talent fee itong si Pastor na to o kaya baka may gustong patunayan na naman para ma-impress si Bossing. Di ba? Hindi rin tumagal, lumabas din ng totoo. Kasi nga nagpapa-impress dahil baka biglang gawing display yung nakawan sa Maynila. Yung mga budget na mga budget ng mga congressman. Buti na lang kahit papaano itong si Isko Moreno ay natitirahan pa ng transparency. So, nabulgar. Ngayon, iyak ngayon si Pastor Benny Abante. Kakahanap mo kay BP Sara, putangan mo, kinarma ka na. Kinarma ka tuloy ngayon, Buti nga sa yan. Sunod kasi, bago kumuda, manalamin muna. Sa bagay, lahat naman ng bumabatikos kay BP Sara ngayon,
di hamak na mas mga demonyo at di hamak na mas mga kawatan niyang mga hayop na yan. Kaya Benny Abante ha, paliwanag mo yan, antayin ka namin. Hihintayin ka namin, hahanapin ka namin dyan ha. Waiting kami dyan, Benny Abante. Naku po, eto mga banateros, matindi to. Ilalaglag na ata ni Marcos Jr. yung mga vlogger niya. Yung mga vlogger niya. Bakit? Kasi nga, may mga bali-balita ngayon at nailabas na rin sa ibang main mga bayarang media na yung Facebook ay ibaban daw sa bansang Pilipinas. Kung ibaban ang Facebook sa bansang Pilipinas, paano na lang ang mga tolongges na mga loyalistang tanga? Paano na lang yung mga vlogger na mga dilawan at mga pinklawan? So mawawalan sila ng income. 'Di ba? Na-vlog natin 'yan na umaabot sa 200 to 500k per month ang binabayad, no? Ang binabayad ng di umano ni Romualdez at ni Marcos Jr. para lang sa mga Facebook page, sa mga trolls, sa mga vlogger para lang siraan ng mga Duterte at mismong si Senator Amy Marcos inilahad niya noon na nagbabayad daw or nagpopondo daw ang administrasyong Marcos di umano ayon yan kay Senator Amy Marcos ng 400 million na pangpasahod or pangbayad lamang sa mga trolls, sa mga yung mga nakikita nating mga nagko-comment diyan ngayon. Dito mismo sa video na 'yan, 'di ba? Mapapansin nyo, kadalasan wala yung mga picture, mga Indiano, mga Russiana, mga ibang bansa, samantalang Tagalog yung comment, yung kino-comment, tapos yung mga vlogger na puro pakalat ng fake news. So, doon daw talagang pinupunduhan daw yan ayon kay Senator Amy Marcos. So ngayon, natatanggalin or may posibilidad na ibaband ang Facebook dito sa bansang Pilipinas. Delikado ang mga vlogger na to. Mawawalan sila ng income kasi may mga nababalitaan tayo na sa comment pa lang ng mga yan, binabayaran daw yan. 100 pesos per comment. So kayo, mga banateros na mga siyempre, mapapanood nyo yung video ng mga loyalistang tanga, mga dilawang tayo, mga kakampwet, no? Ay mapapa-comment kayo doon dahil sa inis nyo sa kanila. So, yung comment nyo pala doon ay binabayaran pala sila. 100 per comment. So, ganyan. Kaya pala hindi ako nagtataka. Yung mga dating kasamahan ko hindi sa politics vlog yun, no? Kundi mga kakilala ko noon na mga talunan bilang maging vlogger ni Romualdez at ni Marcos Jr. Nagtataka ako, halos isang kahig, isang tuka ko. Isang kahig, isang tuka noon. Pero ngayon, puta na, naka-condominium, nakasasakyan, diba? Yung isa, nakabili pa ng sports car. Yung isa, pa-travel na lang sa ibang bansa. Yung isa, dati, palamunin lang ng biyenan. Dati yung isa palamunin lang ng biyenan, no? Kaya takot na takot siya maging Duterte vlogger or takot na takot siya sumuporta sa mga Duterte kasi ayaw daw ng biyenan niya. So putay na, dati palamunin lang ng biyenan niya, ngayon tiba-tiba na. Oo, grabe yan, tindi, no? So kaya ganyan pala, kung halimbawa man natanggalin yung Facebook, mawawalan ng income tong mga to. Siguro baka may usapan na sila na tatanggalin natin yung Facebook kasi hindi nyo talaga kayang palubugin ng mga Duterte. So tatanggalin natin yung Facebook tapos dadagdagan ko na lang yung sahod nyo per month. Ay, galing. O halimbawa si Mike Tae, no? Yung dating supporters din ng mga Duterte, si Mike Tae, sabihin na natin na 250k per month yun. So, dahil tatanggalin na yung Facebook, mawawalan siya ng panibagong income or mawawalan siya ng iba pang income na manggagaling sa Facebook. So, daragdagan na lang siya. Siguro, baka gagawin na siyang 500k per month. Ay bo, tiba naman. Kaya naman pala nagkukumawag. Tsaka, kung mapapansin nyo, sobrang dumami ang mga sobrang dumami habang palapit ng 2028 election. Dumadami ang mga vlogger na kumakalaban sa mga Duterte. Yung iba pa nga, hindi pa nga halos puro na lang hamon na lang ng suntukan ang ginagawa. O tingnan niyo yung isang vlogger na tunog aso yung apelido, 'di ba? Na hinahunting ngayon ng mga kapatid nating mga Muslim.
At mukhang tatadta rin din ng kaso ng kapatid nating mga Iglesia ni Cristo dahil kung ano-ano namang ka-fake newsan ng mga ibinabalita at sinasabi tungkol sa kanila. So ganyan katindi, no? Mukhang, grabe talaga kung tatanggalin ni Marcos Jr. ang Facebook, ay malamang sa malamang may panibagong plano na naman sila. So, antindi? Oo. Sino bang mga vlogger ng mga loyalista ang kilala nyo sa palagay nyo ay binabayaran? Comment nyo nga dyan sa baba. Eto mga banateros, mga kabiyaya, breaking news, viral ngayon ito, no? And di ko lang alam kung 100% na totoo na sinabi niya nga to. Pero isang veteranang artista at hindi talagang kilalang artista to na umamin na siya ay nagpupulburon para lang pumayat. Ang tanong, may mga netizen na mga nagko-comment dito sa post na to na kakilala ba to ni Marcos Jr. or malapit ba to kay Marcos Jr.? Ops, hindi ito si Maricel Soriano, ha. Hindi ito si Maricel Soriano. So ito basahin natin. Nagbahagi ng kanyang karanasan ng veteranang aktres na si Amy Austria. Tungkol sa madilim na bahagi ng kanyang nakaraan, kabilang ang pagkalulong umano sa ipinagbabawal na gamot. Sa isang panayam, inamin ni Australia ba? Tama ba yung basa natin? na sinubukan niyang gumamit ng pulburon noon dahil gusto niyang pumayat. Sa totoo lang kung ito man ay totoong sinabi niya. So doon, wala naman na tayong pakialam doon sa kanya kung talagang gusto niya sirain yung buhay niya. Pero ngayon, sa nangyayari sa bansang Pilipinas, parang parang nagiging common na lang yung parang candy na lang. Oo, sa totoo lang, pag punta ka ng lalo sa mga parting Maynila, sa yung alam nating marami talagang mga pulburon, mga talamak talaga yung bentahan. Minsan nag-aabutan na lang sila. One time nga pumunta ako ng Divisoria. Bumili ako ng punda, ng kama at unang ko kasi luma na eh. Siyempre kailangan nating mag-upgrade kahit yun na nga lang mabili natin. No? So pumunta ako ng Divisoria. Tanang gulat ako. Akala ko kung ano yung nangyayaring topican kasi alert ako kasi alam naman natin na medyo marami-rami yung mandurugot, di ba? So, tayo nagiging alert tayo. Nakita ko, nag-aabutan. Kunwari, mag-aapiran, yung pala, nandun sa kamay yung pulburon. Tapos, nandun na rin, sa kabilang tao, nandun naman yung pera. So, talagang sabay na sabay. Pagka-apir, grabe, no? Talagang ang tindi. Sa mga nakikita natin ngayon sa social media, talagang talamak eh. Biruin mo, meron pa ako napanood na lalaki na nagpupulburon tapos yung police station nandun lang sa unahan. Meron yung babae na nakaupo lang sa isang gilid ng daanan tapos nagpupulburon din. So grabe na. Tapos yung sasabihin nila na walang mahirap na adik. Lahat daw ng adik ay mga mayayaman at wala daw mahirap na ganun. So katarantaduhan yun. Oo, mayaman man mahirap, talamak ang mga gumagamit ng ngayon ng pulburon. Talaga kahit saan ka mapuntang lugar, talagang meron kasi nga bukod sa bali-balita ay nagmura na. Nakita naman natin na yung mga may posibilidad na magpapakalat ulit ng ganyan, di ba? Mga nakalaya na. Hindi na natin babanggitin yung mga pangalan pero alam nyo naman na siguro yan, di ba? So yung iba pa nga nanalo pa nung eleksyon, di ba? So talagang antindi kasi grabe. Tapos yung sa Alitagtag Batangas na nakahuli daw sila kung naan daw sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na 13 billion na naging 9 billion na pulburon, tapos may mga palutang-lutang pa sa dagat daw na nahuhuli sila pero wala naman silang nahuhuling mga drug lord, wala naman silang nahuhuling mga bigatin ng mga source ng pulburon na yan. No, so ang tanong diyan, saan napunta yun? At 'di ba, pinakita na sinunog daw nila pero nung chinek yung abo wala naman lumalabas na may pulburon na sinunog dun.
So ganyang kagrabe ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Tapos eto, mababasa mo pa tong ganito na isang artista na hinahangaan ng karamihan na gumagamit pala ng pulburon para lang sa pamamagitan ng pagpayat. So ang tindi talaga, no? Bagay, siguro napapaisip tong mga to na kung yung presidente nga sabi ng kapatid niya, ha, sabi ni Senator Amy Marcos ay gumagamit, what if pa, 'di ba? Pero ganun mga banateros, wag niyo tutularan yun. Bali-baliktarin niyo man ang mundo. Sobrang sama ng ganyang gawain at hindi lang kayo ang nasisira niyo, kundi pati pamilya at mga nakapaligid sa inyo. Kaya grabe, no? Kayo ba, mga banateros, tiga saan ba kayo? Talamak din ba ang pulburon dyan sa lugar nyo? I-comment nyo nga dyan sa baba. Eto mga banateros, grabe to. Oo. Yung about po doon sa CONAS or yung matatawag na isa pang no election. Yung no election na kumakalat kamakailan lang ay 100% ng totoo. Aba. So yun na mga banateros, mga kabiyaya. Kasi nung una, ang sabi, ganito, kung pag hindi doon ma-impeach si BP Sara, ay gagawin daw ng administrasyong Marcos, di umano, ay no election or no, talagang ibaban nila election sa Pilipinas. Ngayon, iba na, ma-impeach man si BP Sara o hindi, talagang gagawin nila yung no election. Awa, malupit. At meron pang isa, yun nga, yung pag sa batas ng nasa 30, no, edad 30 anyos ang pwede nang tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Ganyang kalupit. So ang tindi talaga, no, para lang mapatagal nila yung kapangyarihan nila dito sa bansang Pilipinas, gagawin nila yan. Kasi nga, syempre, kapag naisabatas yung 30 anyos pataas na pwede nang tumakbo bilang presidente, so nandyan si Sandro Marcos na pwede rin maging magkatandem ang Sandro Marcos at Vico Soto, no? So ang pangalawa pa dito, 'di ba, may mga nabalitaan din tayo na si First Lady Lisa Araneta Marcos din daw ang pwedeng tumakbo. So ang tanong diyan, mananalo ba, no? Mananalo ba sila? So, kayang-kaya nila ipanalo yun kasi alam naman na natin na tuta nila si Chairman George Garcia. Di ba? So, kaya mga banateros, mga kabiyaya, itong no election nga ay talagang delikado to dahil kung ngayon nga, kung 2 years, 3 years pa lang, si Marcos Jr. ay umaaray na tayo, what if pa kung ma-extend pa ulit ng 6 years at may panibagong Marcos na naman ang mamumuno ng Pilipinas. So talagang mapupunta tayo dito sa kangkungan. Talagang parang mangyayari nito, magsisimot tayo ng mga lumot sa mga kanal, tas yun yung kakainin natin bandang huli. So grabe, no? Ang tindi talaga. Sana nga hindi totoo to kasi ito ay bali-balita pa lamang. Pero sa mga nangyayari ngayon, pag pinagdugtong-dugtong mo ang pwedeng talagang kakalabasan nito, may posibilidad na totoo nga yung no election sa darating na 2028. Ang masaklap pa dito, 'di ba? Alam naman na natin na ganyan nga yung gagawin at grabe talamak yung pulburon ngayon, kahit saan ka magpunta, nag-aabutan, misa nga may mga nagba-viral video pa na humihit-hit, 'di ba? Sa malapit sa police station. So wala nang takot yung mga ngayon, yung mga user, mga kriminal. Wala na talaga silang takot kasi biruin mo ba na hinahayaan kasi sila kung may extend pa ang termino ni Marcos Jr. at yung iba pa nga gusto daw prime minister pa. Walang yan. Ngayon presidente nga walang nagagawa, prime minister pa gusto niyo. At kung sakali man na kung ipasa niya sa anak niya na si Sandro Marcos at maipatupad nila yung batas na 30 pataas ang pwede nang tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas, so may posibilidad na makakatakbo talaga si Sandro Marcos sa darating na 2028. At bakit? Ang tanong dyan papantay ba siya
or makakalaban ba siya kay BP Sara sa botohan? So kung realidad at walang dayan, talagang hindi uubra kahit sino pa yan, kahit Tulfo pa yan, Soto pa yan, kahit si Sandro, si Lisa, kahit magtulong-tulong pa silang lahat, hindi sila mananalo kay BP Sara Duterte. Talagang mananalo at mananalo si Vice President Sara Duterte. Kaso ang malupit ho dito, mga banateros, kung dadayain nila ang election or magkakaroon ng no election, talagang may posibilidad na ma-extend at manatili pa rin sila sa pwesto nila kasi kapag si Sandro Marcos naging presidente, absuelto pa rin si Marcos Jr. So kung si Marcos Jr. pa rin maging Vice President ni Sandro Marcos sa darating na 2028, absuelto pa rin si Marcos Jr. So kung ibang mga tropa naman or mga garapata, mga aso ni Marcos Jr. ang manalo bilang presidente, absuelto pa rin siya. So talagang hindi siya makukulong. Kaya ganun ang gusto nilang mangyari na magdeklara ng no election o maglagay sila ng batas na pababain ang edad ng mga tatakbong presidente. So kayo, mga banateros, papayag ba kayo? Pabor pa ba kayo na ma-extend pa si Marcos Jr. ng panibagong 6 years termino? Or pabor ba kayo na maging presidente pa rin ang isa sa mga pamilyang Marcos? So i-comment nyo nga dyan kung pabor kayo at babasahin natin yan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros